Na magmumula sa aklat ng unang buwan, ng 5, ng 8, hanggang 20. Chapter 5, verse 18 to 20. Alam natin ang mga Diyos ay hindi nagpapatuloy sa aking kakasala sapagkat hindi ka sila ng Diyos at hindi sila maaaring kagaling ng diablo. Verse 19, alam natin tayo sa Diyos kahit anong ako sa kabukaran sa kapangyarihan ng diablo. Verse 20, at nalalaman natin ang Panginoon na ang Diyos at binigyan na tayo ng pagkakalawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Tayo ay manalangin. Ang mananging Diyos na nasa langit, salamat ng muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Kami ay nagpapamaba sa iyong harapan at humingi ng nakapatawaran sa aming mga kasalanan upang aming pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa iyo ngayong umaga ay maging katanggap-tanggap at kami maging banal at matuwid sa iyong harapan. Salamat po, Banal na Espiritu, sa patuloy mong pagsama sa amin upang kami ay matuto at makaunawa ng iyong mga salita. Ikaw po ang siyang gumawa at ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi na po tayo ako. Ang ibig sabihin po nung walang hanggan o yung eternal, sa Greek word, ang sabi nun ay aionios. Aionios. Ito po yung pronounce nito. Aionios. Na ang ibig sabihin ay walang simula at walang katapusan. Magpakailanman, nananatili sa lahat ng panahon. At laging totoo at wasto. So, yun po yung ibig sabihin ng eternal. Di ba, meron tayong word na sinasabi na yung forever. Nauso yun, na-trend yung forever eh. Kasi nga, maraming tao naghahanap ng forever. Lahat tayo ay naghahanap ng forever. Subalit alam niyo ba, isa lang yung pwedeng magbigay ng forever sa atin. And which is the eternal. Isa lang yung pwedeng magbigay. Ang Diyos lang po yung pwedeng magbigay ng eternal natin. So, nakakalawag isipin, pero sa katotohanan, wala pong forever dito sa lupa, mga kapatid. Even in the relationship with our husband and wife, the family, kasi yung sinasabing till death do us part, eh talagang hanggang doon lang po yun kasi pagdating sa langit, hindi na po yung mag-asawa, hindi na mag-asawa eh. So, ganyan yung mag-isip sitwasyon. So, hanggang dito lang talaga yung relationship pagdating doon sa physical. So, bakit yung eternal, yun yung ibinigay ng Diyos sa atin nang tayo ay kanyang tawagin, tayo ay kanyang piliin. So, napakahalaga mga kapatid na ating patuloy na alalahanin yung walang hanggang buhay na binigay sa atin. So, tayo magsimula sa ating pag-aaral o pag-ugulay ng salita ng Diyos sa tema na eternal life from God o yung walang hanggang buhay mula sa Diyos. Ang sulat ni Apostol Pablo o Apostol Juan ay nagtapos sa tatlong nakakaakit na pahayag. Nagpapatunay ng katotohanan na alam natin na una, ang bawat isa ay sinilang sa Diyos. So tayo mga pinili ng Diyos ay sinilang sa Diyos.
Isinilang sa Diyos sapagkat yung Espiritu na binigay sa atin, na binumay sa atin ay galing sa Diyos. Pangalawa, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At pangatlo, ang ating Panginoong Kristo, o ang anak ng Diyos, ay dumating o kaya ay pumunta dito sa sanlibutan. Atin ngayong pag-usapan yung mga pakinabang ng walang hanggang buhay na mula sa Diyos, o the benefits of eternal life from God. Kailangan makita natin yung pakinabang kasi ano ang silbi ng eternal kung hindi natin ito makikita na tayo ay mayroong pakinabang. Of course, kailangan may pakinabang tayo kasi eternal yun eh. At kung eternal na yun ay ito yung ginawang plano ng Diyos sa atin na tayo ay makakasama niya mula doon o mula dito patungo doon sa langit. Alam mo yung isang naging impresyon sa akin na ang buhay ng tao dito sa lupa, lahat ng ginagawa katulad ng nabanggit kanina sa Bible study, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Ang Diyos, alam mo, hindi naman madamot eh. Binigyan tayo ng free will o yung kalayaan para piliin natin yung mga bagay na gusto natin. At katulad ng pag-aaralan natin kanina, na kapag nagkamali tayo, mayroong consequence. So yun kasi yung trabaho ng laman eh. So binigyan tayo ng Diyos ng freedom doon sa ating physical. Binigyan tayo kasi yung ating espiritu, yung buhay na walang magbibigay sa atin, talagang fulfilled na siya. Tapos na yung sa kanya, yung plano sa kanya, seated na yun at yun ay understood na talagang yun ay pupunta na sa Diyos. Pero habang nandito tayo sa lupa, ini-exercise natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung bakit, napag-aralan natin na yung ating pagpili, alam nyo, ang trabaho ng banal na Espiritu, mga kapatid, ito, meron pa rin ako isang gustong linawin. There is no such revelation from the Holy Spirit. But it is how the Word of God is applied to the life of man. Ang banal na Espiritu, hindi siya nagpapahayag ng ibang bagay. Ang pinapahayag niya, at yung pinapaunawa niya sa atin ay yung salita ng Diyos na ating nababasa. Yung salita ng Diyos na isinulat na. There is no other revelation. Kasi yun po minsan kasi yung problema. Kapag naniwala tayo sa ibang revelation, mawawala tayo doon sa konteksto ng sinasabi ng revelation, yung aklat ng bayan. At mawawala tayo doon sa context ng mga sinulat, ng mga writer ng Bible, patungkol doon sa talagang interpretasyon at gustong ipahayag ng Diyos sa atin. Ang papel ng banal na Espiritu ay para ituro sa atin. And that's the work of the Holy Spirit in our physical body. So, ang banal na Espiritu ay tinutulungan yung Espiritu natin na manduhan ang ating physical na katawan. Turuan itong physical natin katawan na sundin yung kalooban ng Diyos kung ano yung gustong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pero dahil binigyan tayo ng free will, isang ginagamit natin yung free will kahit na against doon sa will of God. At pag nagkataon, may problema tayo. Kaya alam mo bakit nagkakaroon ng problema ang tao? It is because of the free will. The exercising of free will in a wrong time, in a wrong place, in a wrong way. Yung pag-exercise natin ng free will doon sa maling paraan na labag doon sa anuman ng Diyos. Kaya ang labas, may problema. Tapos iiyak na naman tayo, tingin tayo sa Panginoon ng tulong. Okay? So, ganyan yung trabaho. And ang ating pakinabang doon sa buhay na walang hanggan, na galing sa Diyos. Ang una, tingnan natin kung ano yung una. Sabi ng verse 18, ang bawat ipinanganak sa Diyos ay kanyang iniingatan.
Yun yung isang pakinaban natin mga kapatid. Bakit iniingatan ng Diyos yung pinanganak? Kasi yung Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin, ay ilagay doon sa puso natin, ay iniingatan ng Diyos sapagkat yun ay galing sa Kanya. Yun yung binigay niyang eternal. Yun yung binigay niyang salvation. At yung Espiritu na yun ay iniingatan ng Diyos kasi hindi niya ito pwede pabayaan sapagkat ito ay galing sa Kanya. At ito ay babalik sa Kanya. Yun kasi po yung purpose. Bakit iniingatan ng Diyos? Kasi ibabalik ng Diyos ito sa Kanyang kaharian yung Espiritu na ibinigay sa atin. Yung ginagawa ng physical na laman, mga kapatid, ay ginagawa niya at hindi tinitingnan ng Diyos yung ginagawa niya ng physical. Ang tinitingnan ng Diyos ko na yung ginagawa ng Espiritu na kanyang binuhay. Kaya yun yung yun yung kanyang iniingatan. Si Apostol Juan ay hindi nagpapahayag ng tungkol sa panandaliang paniniwala, kundi ng nagpapatuloy at palagihan pananampalataya. Ibig sabihin, yung Espiritu na yun na ibinigay ng Diyos sa atin ang binuhay niya, ay minimaintain ng Diyos sa pagpagitan ng banal na Espiritu na hindi magbintang-bintang yung pananampalataya natin. Hindi mabago yung pananampalataya natin doon sa Diyos, doon sa mga nararanasan ng physical natin. Alam nyo kasi, yun yung effect kapag yung physical na katawan natin ay medyo sumisid lang. Doon nagkakaroon ng problema. At apektado yung Espiritu. Kaya nga sabi doon, ay huwag natin paghimpighatiin ang Espiritu. Kaya kapag nagkasala yung laman, talaga napipighati yung Espiritu. At doon, nagkakaroon na kapag mahina yung pananampalataya, pag nanghina yung pananampalataya, doon nagkakaroon ng problema. Tulad ng sabi ng matari ng may backslide. Pero ano yung hinahanap ko yung word na yun ito sa Bible, yung backslide. Yung tinatawag ng backslide ko yung pakihina ng pananampalataya. Hindi po yun yung pagtalikod mga kapatid. Kasi alam niyo ba ito, once na pinili tayo ng Diyos,